And right now, masaya kami kasi yung gusto naming sabihin sa taong bayan, yung gusto naming ipakatid sa mamamayang Pilipino, nalaman nyo na ho yung katotohanan. Hindi nyo na ho kailangan ipagtago at itago ho ito. Alam na ho ng taong bayan ngayon kung sino ang magnanakaw, kumukulimbat ng pera ng Pilipino, mga kababayan, magising na kayo. Magising kayo sa katotohanan na itong si Sara Duterte ang sikretong bilyonaryo. Sikreto? Hindi na sikreto yan. Alam Hindi na na sikreto Alam na nating matagal yan. Nakukulong na nga eh. Diba? Sikreto ba yun? Wala sikreto. Hindi, pero may tanong ako kay Boss AC. Boss, Boss. anong nakain mo? Biglang for the past few weeks sinusubaybayan kita. Hindi, To be honest. Man. Anong month sinusubaybayan kita. Sinusubaybayan kita and then tinitignan ko yung mga contents mo. From Mayor Isko Moreno na akala natin na DDS pala noon. Noon daw sabi DDS eh. Tama. Ang tawag nga sa DDS talaga ng Cisco eh. Bakit parang biglang nung panahon na si Mayor Isko is nalaman niya yung mga ganitong ginagawa ni Presidente, bigla ka rin nag-shift eh. Nakita kita paano nag-transform. Actually, hindi na talaga ako dapat mag-ship kasi kung mapapansin nyo naman, boss, okay naman yung social media ko sa FB, may 2 million followers tayo. Pero talagang wala na rin akong gana sa vice presidente natin kasi nga, ang daming niyang issue, hindi naman ginagawa yung trabaho eh. Pasyal-pasyal nga lang eh. Ngayon, nasaktan ako sa mga bataan niya, maraming bilyon eh. So, matik may pambayad. May pambayad. Binabanatan si Isko. Nakapirmis na nga lang ako sa lokal. Pinakailan pa si Yorme. Ito ba gusto nyo? Sabi ko, syempre, yung hugot ko, bukod sa binabanatan nila si Yorme, yung hugot ko, nailabas ko na. Wala ka na nga silbi, inutil ka na nga eh. Diba? Tapos, ganyan pa ginagawa mo. Pero sa akin parang kasing awkward, unang-una, si Mocha nasa tabi ni Isko. Isang umbrella na kayo, isang payong, na nakapaloob kayo doon sa isang payong. Pinapayungan kayo ng payong ni Isko. Tapos nando doon si Mocha, nando doon kayo, nando doon si Banatbay, at yung mga bayuteros. Sorry. Banateros. No. Diba? Ngayon, ang tanong ko dyan, yung ibang mga membro ni Banatbay sa kanyang grupo, napanood ko tinitira Yari si Yorme. Yari talaga. Yari. Medyo may purit tapos biglang Banat. ang tindi nung banat di ba? So, halatang halata naman. So, ngayon, ang tanong ko, naatim ba o may delikadesa pa ba? O alam pa ba nila yung salitang delikadesa na bilang ikaw ay dismayado na sa isang leader ng bansa? Siguro dapat nagbalot ka na, no? Umalis ka na dyan. Actually, ako, to be honest, sa akin ako di ako nagalit kay Mayor Isko Moreno eh. Because I know Isko Moreno is a good player. Ang thinking kasi ni Mayor Isko talaga, always, kung paano niya papakainin yung milyong botante o milyong residente ng Maynila. Kaya kahit sino sa kanya pwede. Kaya nung nagkaroon ng communication si Isko with Sara, sabi ko, naku, maglalaro lang yan si Mayor. Maglalaro lang yan si Isko. Promise. Sa akin kasi, ganito yun. Ako nakuha ko yung punto ni Mayor Isko na, bakit ako makikipag-away sa away niyo? Bakit sasali ko sa away ninyo? Ikaw, alimbawa, eto si Sara, kamukha naman, di ba? Tapos ikaw si Pangulong Bongbong Marcos. Kamukha mo rin, kaya lang nakasombrero at nakasalamin ka. Si BBM. Si BBM. Ako si Mayor Isko. Bakit ako makikisali sa away niyo? Away niyo yan. Meron akong pinamumunuan ng Maynila. Diba? Dapat unahin ko yung interest ng Maynila. Correct. Yung sinasabi ng isang vlogger na tumitira kay Mayor Isko, na hindi daw niya iniisip yung kapakanan ng buong bansa, may trabaho nun Kung gusto nyo trabahuin ni Mayor Isko, Buong bansa. yung buong bansa, dapat ihalal muna natin presidente. Bobo talaga, no? Kasi ganito yon. Kaya nga naghalal tayo May nandiyan si presidente. Nandiyan din ang vice presidente. Kaya lang, yung mga siguro dahil nakikita nila na dapat isipin mo yung buong bansa. Siguro nakikita nila yung vice presidente nila hindi nagtatrabaho. Tingnan mo, di ba? Tingnan mo, nakita Sinabi nga ni Boss Dadaro na sabi niya, pang Maynila ka lang talaga. Hindi ka pwedeng pang Pilipinas. No, Sinabi niya yun. Ito naman ang punto ko sa live ko ng Boss.
Ibig sabihin, tumaludo kayo bilang magaling na mayor sa Maynila, si Isko. Oo. Pero, against kayo pag tumakbo ng mas mataas na pwesto. Dapat nga, mas iboto yung presidente yan kung sakasakali na maiisip ni Mayor yan. Kasi may pruweba na siya na kaya niyang pukusan yung trabaho niya sa Manila. Let me Tama. give you an example, parang easy. Ako nabubuhat ng bangko na yan. Tignan mo to ha. Ano yung tsura ng Maynila nung panahon ng disease ko, Mayor? Oo. Dugyot. Dugyot. Ginawang yung Manila Bay, ginawang gimikan, tinapunan. Oo. Tapos pag lumingid-ligid ka doon, ginawang paanuhan ng mga ano, Oo. di ba? Oo. Di ba? Yung mga paetnip-etnip dyan sa, talagang binaboy. Oo. To be honest, binaboy. Walang lumalabas. Walang na lumalabas ngayon. Mayroong isang mayor na taga Maynila, na purong Maynila, ang nagtrabaho para sa Maynila. Kumbaga, ginampanan niya na magkaroon ng isang gobyerno upang mas maunawaan ng mga taga Maynila, ay, gobyerno pala, ramdam namin. Yun yung pinakita ni Isko. And here is the visual. Marami siyang plano sa Maynila, nakita ko yon. Even the city halls, babaguhin niya, ito, ganyan. Kahit na magkaroon ng problema, babaguhin niya ito. Kasi ito yung pangarap niya sa Maynila. And then, because ang thinking niya, nasa residente niya, ang presidente eh. Tama yun. Tama yung sinasabi ni Mas Isko. lalo pag-usayan. Pag-usayan niya. Ngayon, tingnan mo mabuti, ang taga Maynila matalino. Ano nagawa ni Sara sa Maynila? Ano nagawa ni Presidente sa Maynila? Wala. Si Sara, wala. Si Sara, Presidente, si Sara, wala. Si Presidente, meron. The last time, nagbigay siya ng panchicha ng mga taga Maynila. 5 Ayuda bigas. sa driver. Ayuda sa driver. 5,000. 5,000. Ano pa? Ang dami nagawa ni Presidente Marcos. Teka, milyon-milyon yung binigay na pabigas. Yes. Na yun hindi naman hinihingi ng Maynila, kundi kusang loob na binigay ni Presidente. Alam mo, magkakaroon ng medical Mission. medical school sa PLM. 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 Oh, ito. Target at Ito. tulong din ng nasyonal. Ano pa? Ito mga tarantaduhan ni Sara Duterte. Tingnan mo mabuti ha. Nagngangaw-ngaw ka sa Manila nung campaign. Ang sabi mo, nilabas mo pa yung mukha ni Abante, nakadila na ganito. Ano katarantaduhan niya? May nagawa ba? May nagawa ba? Meron bang naitulong sa Maynila? Nagbenepisyo ba? Nakakain ba? Taga Maynila? Nabusog ba sila? Puro So, intriga. nakita ng taga Maynila na kung itong si Sara Duterte ang magpe-president sa 2028, putsang ina, maghihirap ang buong Maynila, maghihirap ang buong Pilipinas. Walang kwenta ang presidente ang mangyayari dito pag nanalo yan. Si ikaw, may tanong ako sa iyo ha. Anong naging trigger point para bumaligtad ka? DDS ka, bumaligtad ka na... Huwag na natin gamitin yung bumaliktad. Hindi, I mean, Ma-enlighten. na-enlighten ka, you Actually, wala na enlighten. talaga akong gana. Bakit? Wala na talaga akong gana. Hindi na ako nagko-content. Ang tanging kunti kung babalikan niyo yung page ko, yung channel ko. Puro Miss Isko Moreno lang yan, simula nung eleksyon. Lalong nag-trigger sa akin, yung binanata nila si Yorme. Kasi Manila na nga lang ako. Ang masakit pa dyan, puro kaibigan ko yun. Nakiusap pa ako. Kasi AC, bago nila interviewin si Yorme, binabanata na nila eh. Di ba? Binabanata na nila dahil nga nung unang pagkakasama ni Yorme tsaka ni PBBM, galit na sila eh. May GC kasi yung mga yan. May GC. Kaya alam ko nag-uusap-usap sila. Kausap ko yung sa dalawang binanatan ko. Boss. May GC kami ng mga banateros, kasama yung mga, hindi naman ganun kalaki ang mga May GC. May GC sila, nagkakausap-usap sila. Tapos? Kaya alam ko na, parang laro nga lang yung ginagawa nitong huli. Dalawa umangat kay Yorme. Si Banat Bay, tsaka si Jack. Yung dalawa, nilaglag si Yorme. Isipin mo po, imposibleng sumalungat si Dada kay nang walang basbas eh. Tsaka ba't bigla kang tumira at after ng interview nyo, pinupuri nyo yung tao. Talagang, ang galing ni Mayor, eto yung Mayor nyo na may bayad. Grabe, no? Dapat, maswerte kayo Manileño, kesyo ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, binawalang yan nyo na. Hindi, Grabe, ito no? kasi, ito, Grabe, no? Tindi ng mga mukha nyo. Kita nyo mga kababayan, isipin nyo maigi. In fairness kay Mayor Isko, inimbita nyo, pinaunlakan kayo, Tama. nakipagkwentuhan. Nasa Malaya kayo nga yung nasa Malaya, pamamahayag tayo, demokrasya. Saka, di ba? Boss, umarap na bilang tao, hindi daw Yun nga. di ba? So, ginawa ni Mayor Isko lahat yun. Nagpakatao. At yung kanyang karapatan na ipahayag din yung kanyang nais at yung nararamdaman, ginawa niya. Tama. Ngayon, hindi nyo nagustuhan yung mga sinasabi at hindi pumabor sa mga naratibo nyo. Tama. Putang ina, galit na galit kayo. Nagalit eh.
Nagtataka ako, boss. Ang daming mayor sa Pilipinas Oo. na nakadikit sa Pangulo natin. Oo. Bakit si Yorme lang? Tama. Yun nga, no? Oo, no? Kasi alam nila malaking bagay si Isko. Oo. Maingay ang pangalan ni Isko. Malaki. Stay to the point. Merong malaking boto si Isko. Oo. Kasi bakit? If you are the mayor of Manila, ang residente ni Isko ay 2 million. Makakuha ka lang ng almost 80% ng boto ng Maynila, ng Manileño, sure box ka sa position Nakaraan, mo. landslide. Diba? Nakaraan election, landslide. Nakita naman nila. Kaya Yan. tinitrigger nila si Yorme na bumaliktad. Kahit nasabi mong wala naman silang ginagawa sa Maynila, gusto nilang sumama sa kanila. Kasi nga, putok, tas nagtatrabaho pa. Isipin mo nga naman, kung si Sara Duterte, sisip-sip doon kahit may pagka-inutil yung babae yun. Diba? Makakakuha ng bote. Sipag ni Isko, nandun si Sara Duterte. Kasama ako dyan. Diba? Diba? Pati yun yung problema sa nila. Nakakatawa lang, no? They are trying hard na kunin si Isko. But Mayor Isko Moreno is a wise man eh. Kailangan niyang, ang priority niya, hindi yung national level na katulad niyan. Ang priority niya is yung mga taga Maynila. Because, totoo sinabi ni Susundan Isko, ko eh. maraming umaasa sa kanya. Susundan ko yan. Walang pakialam si Mayor Isko, ulitin natin, sa away o mga nang-aaway at inaaway. Ang kapakanan ng taong bayan sa Maynila ang inuuna. Ang problema kasi sa mga nag-interview, kaya kayo kinahon niya, gusto nyo kasing hanapan ng kaaway eh. Gusto nyo sabungin niya si Pangulong Bongbong eh. Yun talaga yung intention nila. Tingnan mo naman yung pagtatanong eh. Gusto nila talaga, awayin eh. Awayin. Ay, may tanong pa yung isa. Yung isang, siguro kaibigan mo yun, ano? Ha? Oo, yung medyo mukhang, Kamukha ni Shrek. feeling yun. Piling matalino. Grade 2 lang ng putang ina. Grade 2 ka lang, Jay para Pero tanggap. Ayun ba yun ang pangalan? Eto yun, ang tanong kayo po ba, Mayor, naniniwala na ang mastermind ay si Pangulong Bongbong Marcos sa Katiwalan? Saan nyo naman kinuha ng tanong na yan? Di ba? Sampal sa kanila yung chismis. Chismis yun. Jay-Z. Kasi Putik, no? Grabe yun. putik, saan mo nga kinuha nga naman? Tama naman yung sagot ni Mayor Isko. Chismis yun eh. Oh, Sinunog sila ng ganun harap-harapan. no? Sinunog talaga, walang Hindi, pingalusot. pero katoda lang ha. Mananawagan ako sa mga taong bayan. Ito Mayor Isko Moreno, baka pwede mo naman kami paunlakan ng isang podcast interview dito sa Bengador kasama si AC Sigaw ng Tondo. Oo. At sana po, Mayor, kami po ipagbigyan nyo. One time lang. Dito, Mayor, di namin kayo babastusin. Di namin kayo babalahurain. Dito, Mayor, love namin kayo. Actually, meron na. bilis Bilis. Oh. Yan ang problema eh. Kasi hindi ako duty. problema sa'yo. Hindi nga kasi Jumo Duty. So mga kababayan, nakapag-commit na rin naman si Mayor Isko na sa Mayo, buwan ng Mayo, yun yung kaluwagan. Alam naman natin at naunawaan natin ang isang punong lungsod, busy talaga yan. Lalong-lalo na yung katulad ni Mayor Isko, na nga ang inuuna ay kapakanan ng taga Maynila na kanyang nasasakupan. So, understand, ano yun? Understood yun na, na talagang, sige, maghintay kayo. Pero makakaasa na hindi ho kami maghahanap ng inyong kaaway, Mayor. Kung hindi ang aming itatanong, yung pong inyong pagiging leader, sana matutunan ng iba pa. Maging inspirasyon po kayo ng ibang mga leader ng mga lungsod o mga ama ng mga lungsod ng buong Pilipinas. Tama. Kung ano po yung mga proyekto na dapat pong gayahin o dapat ipakalat o sabihin sa kanila na dapat sundan nila. Nang sa ganun magaya po nila yung Maynila. Correct. Diba? Mabisi kita, kasi hindi ko nasagot ko kanina eh. Hindi kita nasagot kanina eh. Yung about doon kay Mocha. Oo. Ano yun? Tanong kanina, kung anong delikadesa meron siya. Hindi kaya, siguro ako wala akong alam Meron ko nakakausap si Mocha. Hindi kaya siguro napagtanto niya na talagang mas may silbi si Isko kaya hindi siya makaalis-alis doon. Malama. Sabi, inutil yung pinagsisilbihan ko. Hindi nga, boss, diba? Ba't andito pa ako? Inaaway na ng mga kasamahan ko to. Pero alam mo si Hindi ko Mocha. alam. Alam mo si Mocha, ito yan eh.
Sala sa init, sala sa lamig. Pwede, pwede. Pwede ganun. Kasi hindi si Yorme ngayon eh. Pero, Timo ka, ano yan eh, tawag ito, mahilig tumingin sa advanced thinking yan. At tumatakat. At alam ko, balak uli niyang tumakbo. Ng konsehal. Hindi na party list. Boss NC, may tanong ako. Ito ang pinapatanong sa akin. Yung cookie ba ni Mocha, may amoy daw? Yung cookie. Yung cookie niya. Kada mga kampanya ako kasi, pero hindi ako nadikit doon sa sa cooking niya. Siyempre may amoy. Yung sa kampanya kasi, Ah. nag-iikot siya dati. Oh. Hindi naman ako nadikit nga kasi nga wala nang pakialam na kay Yorme lang ako So hindi mo nakikita Ito. yung cookie niya. Yeah, Ikaw, Okay. Alam mo, Yulo, mapipintasan ka niyan eh. Bakit? Pati ba naman yung papansinin mo, syempre may amoy yun. May May amoy amoy. tsokolate. Amoy tsokolate. Oh, hindi naman, hindi Ano naman yung cookies naman yun ah? Doon nga, cookie. Yung pinamimigay Kasi niya. ang tatawa niya kasi doon, talagang cookie ni Mocha. Cookie na Mocha. Depende yun. Depende yun kung anong flavor. Anong flavor? Kung ang flavor ay melon, di melon amoy. Nakuha mo? Biro mo, boss. Paso mo ba yun? Masa na yung niligawan, hindi pa rin mabenta yung cookie. Oo, Hindi, talo. dapat pag bargain ng bentahan ng Oo. cookie, cookie yan eh. Oo. Lalo sa lalaki, cookie yan. Oo. Mabenta yan, mabilis Eh, may tanong, may tanong ako sa inyo, Lo. Oh. Masarap ba yung cookie mo? Cookie ng ina ka, Sara! Hindi, pero puntahan natin tong issue ng ni Mocha Uson. Tingin ko hindi para kay Mocha yung politika eh. Kasi biruin mo, nakatatlong termino ng talo sa party list. Oo. National yan Oo eh. nga, no? Tapos, sinubok niya uli yung pagiging... Sinubok rin yan, Oo. natuloy yan dito eh. Sinubok niya uli yung pagiging takbo naman na konsihal ng bayan dyan sa Maynila. Hindi pa rin nanalo eh. So, ibig sabihin, wag mo na ipilit mo ka. Kung ako si sumayaw ka na lang. Kung kaya mo pa. Di ba? Sasayaw ka lang talaga. Di ba? sasayaw, oo. Oo. Pero Boss Mike, ito, mabalik tayo kay Isko. Alam mo, itong si Mayor Isko talaga, sobrang nakakabilib kasi ikaw ang pumunta sa gubat ng puro mga, hindi leon matatawag, puro mga demonyo, yung mga, pumunta ka sa gubat na mga mukhang mga puro ng malaking palaka. Ayun na lang, pare. Hindi, plano naman ni Isko kasi nabuhayin yung Manila so pagandahin. Oo. Pumunta doon. Tama, pumunta rin ako ng Manila. So, Kaya ako pwede naman, pero ako, to be honest, Oh. idol ko yung Cisco. Oo, magaling talaga. Oo, na nagkalaban-laban tayo nung 2022. Oo. Pero ako idol ko yan, Cisco. Kasi ako, gusto ko din maging lingkod sa bayan. Gusto ko rin suporta. Gusto ko rin bigyan ng pansin yung lugar namin. Alam mo, gusto kong dalhin sa Caloocan yung bilis kilos. Kasi yun ang tama dapat sa barangay namin. Bilis kilos. Umubulit. Dito pa ito lang ang kandidato. Ayot na to. Kasi kandidato po ito. Oo. Sige, suportahan na natin. Oo. Sagot ko na isandang bigas. Ayun, Ay, bigyan ko kami ka. Yung pagkikita ko, Grabe, isandaan yun, alam nyo mga kababayan, yung kaibigan namin, mahal namin to. Oo. Kaya mga kababayan sa lugar, ano bang barangay? Barangay 160. Barangay 160 ng Caloocan, sa pakikipag tulungan ng Mayor, Mayor Along Malapitan, kita mo naka-orange. Mayor Along Malapitan, at ni magkaibigan natin sana si former Senator Tony Trillanes. Soon to be. Sabihin ko na, bawal ba? Makiyakan lalo. Itanong natin. Oh. So, kailan kayo lilipad? Lilipad, kasi may alis kayo, di ba? Mayroon kayo trabaho. Kailan kayo hindi busy? Oo. Bukas agad. Kasi Bukas. alam mo, kailangan ang tulong sa tao. Bilis kilos? Parang si Isko. Bilis kilos. yun ang gusto ko. Bukas mga kababayan sa Barangay 160, abangan nyo po kami dyan. Oo. Dahil nga po sa inisyatibo ng inyong magiging barangay kapitan. Next election. Uy! Kagawad. Uy, huwag kayong ganyan. Kagawad, oo. Kagawad lang. Wala ng partido. Mawawalan tayo ng partido. Kap, sama ka na lang. Kap, sama ka na lang sa kanya. Pero next, baka makalaban mo na siya. Bababa na siya eh. Last term yun eh. Last term. Palit nyo na ho to. Ano ka? Di ba? Naplano ko talagang gawin sa barangayan namin yan. Kasi yung bilis kilos. Kung meron kang bilis kilos, may progreso, meron kang makikitang tapos mo, and then legacy.
Oh. Yun. Hindi, tsaka, Tsaka sanay ka na sa politiko. Yeah. Baka basic ka mo na lang. Mababang Kumbaga, yung trail na tatahakin ko is very, very kapang-kapa ako siya. oh. Hindi, tsaka alam mo ha, kung kumpara naman ha, si Isko, di ba? Isko ulit tayo kasi mas sobrang galing talaga. Tingnan mo yung mayor ng Maynila sa mayor ng Davao. Yung mayor ng Davao, shabu lang. Di ba? Yung mayor ng Maynila, putik, nakita mo naman, pre. O yung imposible, ginagawang posible, di ba? Ang niyayabang nga nila, wala raw utang Davao. Oo. Meron rin proyekto. Oh, wala yung proyekto eh. Sabi naman ni Mayor, may utang ang Maynila. Oo. Pero taas na ako maharap sa mga tao. Oo. Na nagawa ko yung obligasyon ko para sa inyo. Tsaka yung ano, hindi ko Boss kayo Mike eh, tsaka yung ipapaliwanag sinabi ko niya yan. na sinabi niya na, doon ako na bumili kay Yorme. Sige, ako na nagbenta. Sino ba nakinabang? Sino ba? Tingnan mo kung binenta ko, tinakwil ako ng Maynila, pinababalik pa ako. Yeah, Kahit that's yung landslide. Kahit yung relo na Kahit yung relo, ibibenta ko, yun ang sabi ni Yorme po, mapapalakpakan na lang. Ako si Yorme, Boss Mike, Koy, at AC, dati ganito kami ni Yorme, natira ko yan eh. Kasi ngayon sa Tape to Vic and Joey, siyempre nasa tape siya. Siyempre, nababatikos ko siya, siyempre. Parang pumanig sa Pero iba naman yung ano, iba yun, iba Showbiz kasi naman yung yun. showbiz. Pero sa politika, hindi ko siya nabatikos talaga. Teka, balikan ko, papaliwanag ko sa inyo. Sa abot ng aking nalalaman sa pagnenegosyo, ang isang lungsod, ang isang, yung City Hall, parang ganun din yan, parang isang korporasyon. Na kailangan mo rin minsan na umutang para makapaglingkod ka ng maayos sa iyong nasasakupan. Na hindi ho naaalam, na hindi ho yata alam ng karamihan na ganun talaga yun eh. Wala pong bansa sa buong mundo ang walang utang. Yung pinakamayaman na bansa, nagkakautang pa yan. Yung Maynila na nilugmok ng nakaraang administrasyon, walang tinirang budget, so kailangan umutang. Ngayon dumarating, 'di ba? Sabi nga nila nung panahon ng pandemya, ibinenta yung ganito, ibinenta yung ganyan. Yung pinalitan din eh. Yung pinalitan din wala ring nagawa eh. Ano ba ang kapalit nun? Bagong ospital, bagong tirahan, bagong eskwelahan. Oo. Marami. Todo. Meron pang elevator eh. Yung yung eskwela na pinatayo. Oo. No. Saka boss, konti ang kinikita na pinapaupa lang yun. Ngayon, yung upa buwan-buwan nun, nung binenta yun, mas malaki yung tax na binabayaran ng nakabili ngayon. Mas malaki ang pumasok na pera sa amin. Example, May banig. let's give an example na may resibo tayo. Tumingin ka sa Maynila, punta ka ng Jose Reyes ngayon. Tingnan mo gaano kaganda yung hospital. Oo. Di ba? Kompleto ka. Kompleto. Halos kompleto. Ito, Pag gamitan. nasabay na sa private. Sumasabi, pag pumasok ka, pag rama mo pa lang, sasalubungin ka ng pintuan pa lang, bubukas ng ganyang kagad automatic. Putya, pang private hospital. Yun ang pinadaman ni Isko. Meron Di pa. kayo iba sa akin. Maynila, Meron pa. Alam nyo po ba, na sa Maynila ay libre ho ang biyakan ng puso? Hindi nyo alam ano? Ano yun? Yun. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta sa mamahaling mga ospital kung may sakit ka sa puso. Tingnan nyo, kasi yung mga salita ni Mayor, dapat i-adapt nyo para maintindihan nyo ako. Oo, totoo. Ganyan kasi magsalita si Isko, biyakan na ka ng puso. Wala nang yadba. Di ba? Wala nang yadba ang utaw. Dati, kailangan pipila ka pa at kailangan mo pa ng maraming anda. Para, Milyon, boss. Oo. Paano naman? milyon. Hindi pwedeng bulig-bulig lang. Milyon! Ang kailangan na ipunin mo para sa pagpapagamot mo. Sa Maynila, libre. Libre. Wala ka ng bayad. 1-2 lang. What? sawa. Baka sabihin nila, baka mamaya, proyekto ni Sara Duterte yan. Yeah. Ito kasi, no? Ito, mga banateros, alam ko naman gusto nyo nang bumaliktad din. Damang-dama ko sa mga mukha nila, gusto na nilang bumaliktad dahil hindi na nila mapagtanggol si Sara. Tama. Ang mali kasi, alam nyo, dapat kung nag-iimbita kayo ng mga katulad ng mga bisita, dapat yung interest nila. Interest muna nila at kung paano ipaliwanag yung mga bagay-bagay, dapat paniwalaan at dapat ayunan. Hindi yung ang gagawin ninyo, hindi nyo na nga tinatanong siya sa kung ano yung mga dapat na plataforma para sa taong bayan,
hinahanapan nyo pa ng kaaway eh. Tama. Actually, halatang halata. Oo. Halatang halata na gusto nyo pagboxingin si Isko tsaka si Pangulong Bongbong Marcos eh. Totoo yun. Kung di ba naman kayo gago, Map? Oo. Yung nagtatrabaho, gusto niyong pagawain. Oo. Yung walang ginagawa, ayaw nilang kalampagin. Yun Eh kasi paano ba naman, mawawala sila ng konting dun sa Oo. box, bobo-bobo-li. Hindi, tsaka, ano ba naman, mawawalan sila ng bayad kay pastor, di ba? Oh, alam niyo, patingin ko masakit na ulo ng mga yan, mga panatin. Bakit ka mo? Dati si Sara lang pinagtatanggol nila. Masakit na ng ulo nila eh. Hindi nila, paano yung pagtatanggol eh. Eh, lumabas pa yung issue, nandiyan si Kitty, yung nanay, si Baste, Fulog. Hindi kasi buong pamilya na yung ano eh. Lumabas na ang pamilya. dahil pera. Sabi ko, dapat sinilin niya, milyon isang buwan. Oo. Kaya, milyon ang kinikita, tapos ilan yung pagtatanggol mo sa kanila ngayon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, total naman, nakadikit ka naman ng bayan at bay kay Isko, ba't hindi ka pa sumunod kay Isko? Oo, Kasi kung tama. totoo na ikaw ay umiidol, sabi mo, idol ko to. Pag idol mo, parang kami, idol namin si Pangulo, kaya Oo. sinusundan namin yung ginagawa. Totoo. Eh ikaw idol ka ng idol kay Isko. Oo. Baka naman siya pakinabang mo lang. Oo, totoo yun. Ang idol, dapat sinusundan mo yung mga magagandang gawain niya. Oo, tama. Huwag mong ipilit yung mga katwiran mo na alam naman natin na mahirap na. Sara Duterte, pagtatanggol nyo pa ba? Iwi. Ito. Ang dami ng Diba? totoo eh. Ito na lang, boss. Ito na lang, boss. For how many years na nilabas ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV yung ebidensya laban sa pamilya Duterte? And isa ito si Banat Bay sa unang-unang kumupal ay former senator. Oh. Ngayon, Banat Bay, hinahamon kita. Ano? Ano mo sabihin na walang kwenta si former Senator Antonio Sani Trillanes at hinahamon din kita, Greco Bellica. Tanong ko rin din sa inyo, may nakikinig pa ba sa inyo ngayon? Tama. Ay, post ko yan. Ginaya mo na naman eh. Nagsinig Post ko yan. Tama. Ang tanong dito, may nakikinig pa ba sa inyo ngayon? Dapat sinabi mo. Yan. Sige, boss. Dapat sinabi niya, pinost mo nga. Eh, sinabi ko naman sa'yo. Oo. Ganun ang sagot. Hindi, ano. Tingin ko, kakaganyan nila. Imbis na inaangat nila si Sara Duterte, ang ginagawa nila, boss, lalo lang nilang dinudurog yung mga kalaban na sumisira. Correct. Nagdahanap lang kayo ng artilan nyo, ang Maynila. Ang daming isko niyan. Kaya nga hindi mabanata ni Banat Bay. Bakit siya mo? Takot mawala na subscriber ng isko niyan. Diba? Bakit hindi nyo magawang iangat na lang yung nagagawang maganda ng Sara Duterte? Correct. Tayo. Oo. Diba? Pag may magandang proyekto ang Pangulo, inaangat nyo. Kayo, wala silang maangat, boss. Kaya Bakit puro kaya? kapiraan. Bakit? Butas kay Pangulo. Eh, bakit kasi wala silang mayangat? Tama di. Oo. Tama Hindi, di. ito mo. walang Ito mo. proyekto. Example na lang. Pagkatapos magsalita ni Mayor Isko Moreno, nagsalita ito si Banat Bay. Sabi niya, basta kami naniniwala kami sa prinsipyo na si Bongbong Marcos ang mastermind na ito. Kita Hindi mo. Katawa si Orme sa kanya, bakit tatawa? Tapos sa isip-isip ni Orme, tarantado ka, pinapinakapap sinungaling dito. Mayor ako, Di ba? sino ka ba? Yun nga eh. Diba? Di ba, tignan mo wala silang kahiyan sa sarili nyo. May iyakan sa sarili nyo. Saka isipin nyo, ipagtatanggol nyo pa ba si Sara Duterte? Nalalaman nyo ngayon? Tama. Na milyong-milyong piso na meron ang pamilya Duterte. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton,
de